aapi laban sa mga tiwali. Victor Emperador, isumbong mo, bibirahin ko, i-comment mo, babasahin ko. Victor Emperador. Ako ang may-ari ng kaluluwa nyo. Ako ang may-ari ng sanlibutan ngayon. Isang araw, noong 1974, may isang lalaking nangunguna sa pagdadasal sa isang maliit na chapel sa Davao City. Hindi lalampas sa 2 dosenang tao ang kasama niya. Habang nangunguna ang lalaki sa pagdadasal, napatigil siya. Pinikit niya ang kanyang mga mata at tinaas ang kanyang mga kamay. Sabi niya, "Yes, Lord. Yes, Lord." Tinanong ng lalaki ang kanyang mga kasama, "Nakikita niyo ba ang nakikita ko?" Sabi ng lalaki, pinipili na raw siya ng Diyos Ama. Nakaamoy ang mga kasama ng lalaki ng pabango. Tapos may isang nakakita ng malaking kamay. May hawak na pitsil. Ang laman ng pitsil, langis. Binuhos ng kamay ang langis sa ulo ng lalaki. Sabi ng lalaki, tapos na. Napili na raw siya ng Diyos Ama. Siya na raw ang bagong anak ng Diyos. Ang bagong Jesus. Ang tagapagligtas ng lahat ng tao. Siya, si Apollo Kibuloy. Marami na siguro kayo narinig tungkol kay Apollo Kibuloy. Pinakasikat siya sa mga nakakamanghang mga kwento. Marami sa kanila nakakatawa. Isa sa mga kwentong ito yung nirecite ko kanina. Ito yung kwento kung paano raw siya pinili ng Diyos. Pero marami pang iba. Sabi ni Kibuloy na pipigilan daw niya ang mga lindol. Lumindol. Sabi ko na stop. Eh di yung ni-stop din. Salamat kayo sa akin. At nakokontrol daw niya ang landas ng mga bagyo. Baka i-stop yung bagyo, baka Magalit na sila. magalit na naman. So, pinabayaan na lang natin. Nakakamangha at nakakatawa. Pero para sa maraming tagasunod niya, kapani-paniwala. Ito ang dahilan kung bakit isa siyang napakamakapangyarihang tao. Kaya mahalagang pag-usapan natin ang kanyang kwento. Pero sa bidyong ito, hindi natin pag-uusapan ng mga nakakamangha at nakakatawang kwento ni Kibuloy. Mga distraction sila. Nilalayo nila tayo sa mga mahalagang kwento tungkol kay Kibuloy. Mga storyang hindi nakakatawa, kundi nakakagambala. Ang kwento ng kanyang kaharian ng pera. Ang kwento ng kanyang mga peking organisasyon. Ang kanyang pagsasadoktrina ng pakikipagtalik sa kanya. Ito ang kwento kung paano siya naging most wanted sa Amerika. At ito ang kwento na kung bakit ang hirap niyang mahuli. Ito ang kwentong mapapaisip ka kung tao ba siya talaga. Hindi dahil baka isa siyang Diyos, kundi dahil baka isa siyang demonyo. Sa kwentong ito, kasama niyo ko. Sa mga bago dito, ako si Rambo, isang mamamahayag na may 7 taon ng karanasan sa pagbabalita. Itong kwento ni Apollo Kibuloy, malabo ngayon. Gawin natin klaro. Part 1. Ang pinagmula ni Apollo Kibuloy. Tulad ng maraming tao, may simpleng pinanggalingan si Apollo Kibuloy. Pinanganak si Apollo Kibuloy noong 1950 sa Buhangin, Davao City. Bunso siya sa 9 na magkakapatid na anak ng 2 kapampangan na lumisan sa Davao City noong World War II. Basically, mga kapampangan sila na lumipat sa Davao. Bata pa lang si Kibuloy, kontrobersyal na siya. Bago siya naging pinuno ng kanyang sariling simbahan, bahagi siya ng isa pang simbahan, ang United Pentecostal Church o UPC. Naging preacher si Kibuloy ng UPC at naging isa siya sa mga pinuno nito sa Pilipinas. Noong 1979, inimbestigahan siya at inexpel ng simbahan. Ito'y dahil daw sa unorthodox teachings. Ang ibig sabihin nito ay ang pagtuturo ng impormasyon na hindi hanay sa simbahan. Hindi klaro kung anong kanyang tinuro. Pero sa time window na ito, papasok yung kanyang kwento na pinili siya ng Diyos Ama. Na pinili siya bilang bagong Jesus. Eh, mas unorthodox pa ba sa pagdedeklara na ikaw ang bagong anak ng Diyos? Pero nakabalik si Kibuloy sa UPC noong kasunod na taon. Isang aspeto rin kasi dito, ang mga kapatid at ang ama ni Kibuloy, mga opisyal ng simbahan. Inimbestigahan ulit si Kibuloy noong 1985. This time, arogante daw kasi siya sa kanyang mga kapwa pastor. Pero imbes na tumapat si Kibuloy sa isa na namang investigasyon, timiwalag na lang siya. At dito na siya nagsimula ng kanyang sariling simbahan. Ito na ang Kingdom of Jesus Christ, o KOJC. Dito, si Kibuloy ang Diyos. Dahil si Kibuloy ang bagong Hesukristo, ito ang kaharian ni Kibuloy. Nagsimula si Kibuloy na mag-preach sa mahihirap. Ang mahihirap kasi madaling ma-recruit at madaling masamantala. Pagkalipas ng mga dekada, lumaki ang KOJC. Lampas 6 na milyong mga miyembro ang meron sila. 2 milyon sa kanila, nasa ibang mga bansa. Bakit ang bilis lumaki ng simbahan ni Kibuloy? Kung narinig niyo magsalita si Kibuloy, may intindihan ninyo. Everybody says sense of faith. Our sense of faith tells us that we have a God and we have a relationship with Him.
Hanapin ninyo ang lugar na kung saan naroroon ang buhay ng ating Panginoon, kung saan naroroon tinataas ang kanyang pangalan, kung saan mga kapatid, itinuturo ang kanyang mga banal na salita. Ang nakikita mo lang sa Diyos ay ang mga sinalita niya. So wala kang dapat panghawakan, wala kang dapat tingnan, at wala kang dapat pakinggan pagkat Diyos ang pinag-uusapan, kundi ang kanyang mga banal na salita. Yan ang iyong panghawakan. Magaling siya. Ito ang kanyang propesyon buong buhay niya. Isa siyang pastor at mahusay siya sa kanyang trabaho. Dahil sa paglaki ng kanyang simbahan, yumaman si Kibuloy. Nagkaroon sila ng napakalaking compound sa Davao City. Nagkaroon siya ng naglalakihang mga mansyon at mga luxury car. Meron na siyang private jet. At dumami ng dumami ang kanyang makapangyarihang mga kaibigan. Nagsimula siya ng mga non-profit organizations at ng media organization. Sa pagkapangulo ng kanyang kaibigang si Rodrigo Duterte, marahil nasa pinakatuktok na ng kanyang buhay si Kibuloy. Mayaman na siya, makapangyarihan pa. Pero may nangyari noong 2020. Idinimanda siya sa Amerika. Nakita ng mga prosecutor sa Los Angeles, California na si Kibuloy allegedly sangkot sa iba't ibang mga krimen. Paano naging sangkot ang matagumpay na pastor ng isang malaking simbahan sa mga krimen? Well, it turns out, posibleng kaya lamang siya ganito katagumpay at ganito karangyaang buhay ay dahil mismo sa kanyang di umano'y kriminalidad. Part 2. Ang sistema sa kaharian ni Kibuloy. Bago natin maintindihan yung mga alleged crimes ni Kibuloy, kailangan nating maintindihan yung sistema sa kanyang simbahan. Dito kasi mismo sa pamamalakad ng kanyang simbahan lumabas sa mga problema. Ito ang una ninyong kailangan malaman. Money-making scheme ni Kibuloy ang KOJC. Sa simbahang ito, ang pera ay para sa Diyos nito, si Kibuloy. Dahil dito, nasa gitna ng kanilang pananampalataya ang pera. Kung sa ibang mga simbahan, uso yung mga tithe o yung 10% ng sweldo, ibibigay sa simbahan, para sa KOJC, wala pa ito. Sa kwento ng mga former members, sinasabi nila na ang hinihingi ng KOJC, lampas pa sa kanilang kinikita. May detalyadong series dito ang Rappler. Nireport ito at sinulat ni Inday Barona at ni Herbie Gomez. Kailangan nyo ito mabasa. Iwan ko yung link sa description ng video na ito. Ayon sa pakikipag-usap ng Rappler sa mga former members ng KOJC, ang simbahan nabubuhay sa solicitation, sa paghihingi at panlilimos ng pera. Ang gumagawa ng lahat ng ito, ang mga miyembro. Ang mga miyembro ng KOJC, mula pagkabata hanggang pagkatanda, pinagsosolicit ng simbahan. Pinapalimos sila ng simbahan at meron silang mga quota. Sabi ng isang former member sa isang Senate hearing, ang kanya raw na daily quota, 3,000 pesos. Ang tataas ng quota nila. Para maabot ang kanilang mga quota, marami sa kanila nagsisinungaling. Yung iba sa kanila, pinapresenta ang kanilang sarili bilang mga miyembro ng mga charity. Yung iba sa kanila, nagkukunwari na bingi at pipi. Marami sa mga nanonolicit may mga trabaho. Ginagawa nila yung kanilang panunulisit pagkatapos ng kanilang 8 to 5. Parang part-time work ang pagiging bahagi sa KOJC. Labas sa kanilang regular na panunulisit, mayroong mga malaking ambagan sa tuwing mayroong selebrasyon ang simbahan. Ayon sa mga former member na nakausap ng Rappler, malaki daw ang hinihingi sa kanila tuwing Christmas season. Sa Christmas season kasi maraming pera ang dumadaloy. Pero hindi pa ito ang pinakamalaking ambagan. May pinakamalaking ambagan sa birthday month ni Kibuloy. Abril kada taon, nagfa-fundraising ang simbahan para maregaluhan si Kibuloy ng mga sasakyan at ng mga bahay. Ang tawag dito ay ang Month of Blessings o MOB. Hindi ligtas sa panunulisit ang mga bata. Dahil walang trabaho ang mga bata, imbes na maglaro sila tulad ng ibang mga bata, pinagsosolicit sila. Sa kwento ng mga dating mga miyembro, ang kanilang shift, 8 a.m. to 8 p.m. Basically child labor. Araw-araw, meron din silang quota. Kung hindi nila maabot itong quota, mas matagal pa silang manunulisit. Tulad ng mga matatanda, itong mga bata, nagpapanggap na bahagi ng charity. At yung iba rin, nagpapanggap na bingi at pipi. Meron din nagpapanggap na out-of-school youth. Ang ilan sa kanila, mga totoong out-of-school youth. Pinatigil sa pag-aaral ng simbahan at ng mga magulang para manulisit. Lahat ito, sa ngalan ng pera para kay Kibuloy. Para sa kanilang Diyos. Nakapaloob sa kanilang doktrina ang pera. Kaya naman, kung hindi nila maabot ang kanilang mga quota o ang mga target ng kanilang mga ambagan, makasalanan silang tao. Mortal sin ang hindi pagbibigay ng sapat na pera. May nakausap ang Rappler na nagsasabing kung hindi mo maabot ang iyong quota o target, totorturin ka. Katakot-takot. Napapaisip siguro kayo, bakit hindi sila umalis agad kung ganito ang sistema? Isipin nyo ito, kung pinalaki kayong sinasabihan na ang Diyos ay si Apollo Kibuloy at ang paraan para makapunta kayong langit kasama siya ay pagbibigay ng pera, malamang magbibigay din kayo ng pera. Sa takot sa impyerno, aambag din kayo. To be fair, for sure meron mga tao ditong talaga nakahanap ng komunidad. Pero hindi maitatanggi na maraming problema sa pamamalakad ng simbahang ito. Kaya nga marami ring umalis. Ngayon ito pag-usapan na natin kung paano pinapatakbo ang kaharian ni Kibuloy,
pag-usapan na natin ang mga kaso. Part 3, Labor Trafficking. Ano ang labor trafficking? Ito ay ang paggamit ng puwersa o panluloko para pagtrabahuhin ng isang tao ng may konti o walang sweldo. Paano ito nangyari sa simbahan ni Kibuloy? Bumalik tayo sa sistema. Ang mga miyembro pinagsosolicit at pinag-aambag. Kung hindi sila sumunod, impyerno ang naghihintay sa kanila. Kahit sino, kung napaniwala dito, magtatrabaho ng libre, makaiwas lamang sa impyerno. Paano nakasuhan si Kibuloy? While mukhang hindi sapat ang panunulisit at ambagan sa Pilipinas, nag-expand ang simbahan sa ibang mga bansa. At aling bansa ngayon ang pinakamayaman at ang mga tao dito mas maraming pera para maibigay? Ang Amerika. Isipin nyo dollars ang kanila nahihingi. Pero syempre, strict ang Amerika sa mga visa at ang pagkita ng pera sa kanilang bansa. Dito nahuli ang mga miyembro ng simbahan ni Kibuloy. Nakita silang nagko-commit ng fraud. Sabi ng mga miyembro ng simbahan ni Kibuloy, kailangan daw nilang pumunta ng Amerika para sa religious concert. Sabi nila, para sa kanilang pananampalataya. Pero yun pala, pinadala sila para manulisit at mag-fundraise para kay Kibuloy. Kapag ang miyembro pinadala sa Amerika tapos mahina manulisit, pinapauwi ng Pilipinas. Pero kapag magaling sila, nag-i-stay sila sa Amerika. Paano? Sa pamamagitan ng mga peking kasal. Gamit ang mga peking kasal, pwede silang i-petition. At pwede pa silang manulisit at mag-fundraise para kay Kibuloy. Not in pesos, in dollars. Pero kahit na dollars ang kanilang pinapasok na pera para sa simbahan, ang kanilang working conditions, parang sa Pilipinas rin. Buong araw na solicitation, araw-araw, buong taon. Ito ang nakakagambala dito. Para makapanulisit ang kanyang mga miyembro sa Amerika, itong si Kibuloy, nagtayo ng NGO. Ang pangalan ng NGO, Children's Joy Foundation. Ang misyon daw ng organisasyong ito ay paglingkuran ng kabataan na nabubuhay sa kahirapan. May hatak sa puso. Swak para manulisit sa Amerika. Sabi ng mga miyembro na nanulisit sa Amerika, ang pera raw para sa mga naghihirap na mga bata. Yun pala, para kay Kibuloy. Sa Amerika, ang dami nilang perang na-solicit at na-fundraise. From 2014 to 2019, nakapagpadala sila ng at least $20 million sa Pilipinas. Lampas 1 bilyong piso ito. Karamihan ng pera hindi napunta sa charity. Karamihan ng pera napunta sa simbahan. At karamihan ng pera sa simbahan napunta kay Kibuloy. At ito lang yung pera sa Amerika ha. May mga miyembro at mga branch ang KOJC sa buong mundo. Ano pa kaya ang karanasan ng ibang mga miyembro sa simbahang ito? Ano pa kaya ibang mga paraan ng simbahan para makakalap ng pera para kay Kibuloy? Nakakatakot na isipin. At wala pa tayo sa pinaka-nakakatakot na bahagi ng kwento. Part 4, Sexual Abuse. Trigger warning, ang kasunod na mga impormasyon ay may kinalaman sa sexual abuse. Ayon sa mga demanda, si Kibuloy at ang kanyang pinakamalapit na mga miyembro nag-recruit ng mga babae bilang kanyang mga personal assistant. Natawag silang mga pastoral. Siyempre, kailangan ng makasimbahang titulo. Sa mga babaeng ito, pinapahanda ni Kibuloy ang kanyang mga pagkain. Pinapalinis niya ang kanyang mga bahay. Nagpapamasahe siya. At sa gabi, meron silang tinatawag na night duty. Sa night duty, required silang makipagtalik kay Kibuloy. Sa doktrinang ginawa ni Kibuloy para sa kanyang mga miyembro, ang pakikipagtalik sa kanya, kagustuhan ng Diyos. Ang pakikipagtalik daw sa kanya, isang pribilehiyo. Sa doktrina ni Kibuloy, ang pakikipagtalik sa kanya ay katumbas ng pag-aalay ng sarili sa Diyos. Totoong nakakaistorbo. Nangyari daw ito mula as early as 2002 up to as late as 2018. Ang pinakabata daw dito sa mga babaeng naging pastoral, 12 years old. 12 years old. Nakakagalit na isipin kung anong pinagdaanan ng mga babae ito. Lalo na yung mga bata na walang kaalam-alam. Pinagsamantalahan sila. Kung totoong nangyari ang mga ito, paano ito nagawa ni Kibuloy? How did he get away with it? Marunong siyang lumaro ng politika. Part 5. Ang politikong si Kibuloy. Bago pa man naging kilala si Kibuloy, meron na siyang kakampi sa politika. Si Rodrigo Duterte. Sa Davao, naging political ally ni Kibuloy si Duterte. Tinatawag pa nga spiritual advisor ni Duterte si Kibuloy eh. Merong isang notable case noong 2008 nung nasa Davao sila pareho. Ayon sa kwento, merong isang indigenous leader na kumalaban kay Kibuloy. Si Dominador Jarog. Noong panahong iyon, ayaw ibenta ni Jarog ang kanyang lupain kay Kibuloy. Si Kibuloy kasi gustong i-expand ang kanyang simbahan. Pero kailangan nila yung lupa ng mga IP. Ang nangyari, pinatay si Jarog. Sa takot, lumayas sa mga IP sa lupa at kinuha ito ni Kibuloy. Pinaniniwala ang pinapatay ni Kibuloy si Jarog. Walang nahanap na pruweba ang investigasyon. Ang mayor ng Davao noon at ang may hawak ng pulis, si Duterte. Pinaniniwala ang pinrotektahan ni Duterte si Kibuloy. Close si Duterte at si Kibuloy. Noong tumakbo si Duterte sa pagkapangulo, lahat ng resources ni Kibuloy binigay niya kay Duterte. Inendoso ni Kibuloy si Duterte at pinahiram pa ang kanyang private jet. Noong nanalo na si Duterte, ang SMNI, ang media organization ni Kibuloy, parot ng administration.
Tulad ng kanyang simbahan, ang SMNI, pinapatakbo ni Kibuloy para sa kanyang interes. Muli namang ipinaalala ni Pastor Apollo na wala siyang interes kundi ang mangaral ng salita ng Diyos at tumulong sa ikabubuti ng bansa para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal. Ito si Jade Calabroso, SMNI News. Dahil parot ng Duterte administration ng SMNI, nirewardan ito ni Duterte. Pagkatapos na maling ipasara ang ABS-CBN, binigay ni Duterte ang frequency ng ABS-CBN sa SMNI. Sa ilalim ni Duterte, narating ni Kibuloy ang kanyang pinakatuktok. Kakampi niya ang Pangulo. Ang SMNI, kakampi ng administrasyon. Ang kanyang simbahan, katulad niya, untouchable. Kahit na ang Amerika, hindi siya mahabol dahil kay Duterte. Pero natatapos ang lahat ng administrasyon. Nagbago ang lahat kay Kibuloy pagkadating ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Ito na ang downfall ni Apollo Kibuloy. Ang unang pagkakamali ay nanggaling sa SMNI. Sa isang programa kung saan, as usual, puro kasinungalingan ang kanilang pinapalabas, maling tao ang kanilang pinalaban. Kinalaban ng SMNI si House Speaker Martin Romualdez, ang nagkukumpas ng Kongreso at ang pinsan ng Pangulo. Meron akong video na pinapaliwanag ang buong issue na ito. Ang kailangan niyo malaman, nagkamali ang SMNI na itatake nila si Romualdez. Dahil dito, kinalaban sila ng Kongreso. Inimbestigahan ng Kongreso ang SMNI. Sa huli, nanawagan ng Kongreso na isuspinde ang SMNI. At nangyari ito. Kasabay nito, nagsimula ng sariling investigasyon ng Senado. Ang tuon naman ng Senado, ang mga abuso sa loob ng simbahan ni Kibuloy. Ito yung labor trafficking, yung fraud, at saka yung sexual abuse. Ang Senado, at least 3 beses na tinawagan si Kibuloy na magpakita sa hearing. Sa lahat ng ito, hindi siya nagpakita. Dahil dito, nanganganib na si Kibuloy na ipaaresto ng Senado. Ang Amerika naman, handa na siyang ipa-extradite. At mukhang handang tumulong ang Marcos administration. Sa loob ng 2 taon, mula sa pinakatuktok, bumagsak si Kibuloy. Ito na kaya ang katapusan ni Apollo Kibuloy? Ngayon at nahabol na siya ng batas, ito ang panawagan ni Kibuloy. Patalsikin ang Marcos administration. Sumunod po kayong lahat at tayo ay magkaisa ngayon para itaas ang bandila ng kalayaan. Ano man ang mangyayari sa akin tulad ng aking amang si Jesus Christ, ipinako sa krus, ay handa po akong mag-alay ng aking buhay sa isang worthy cause na sinasabi ko dito. Isang desperadong panawagan. Hanggang sa huli, ang kanyang pananalita ang kanyang pinagkakapitan. Pero hindi tulad ng dati, ngayon, hindi na sapat ang kanyang mga salita. Wala na si Kibuloy sa kanyang kaharian. Sa labas ng kanyang palasyo, si Apollo Kibuloy, tao rin lang. At bilang tao, kailangan niyang humarap sa batas. Pero bakit hindi ko kayo didibatihin? Bakit ko kayo didibatihin? Ako na nga yung katotohanan. Ako ang daan at ang buhay. Amen. Pag di kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta sa langit. Anong didibati ko sa inyo? Ha? Paano niyo ako didibatihin yan? I am the way. Pag hindi kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta ng langit. Kahit ano pang gawin ninyong pagtatampisaw dyan. Paano ko kayo didibatihin yan na ako ang may-ari ng kaluluwa niyo? Ako ang may-ari ng sanlibutan ngayon. Victor Perador. Magandang araw po sa inyong lahat. Sana saan man kayong dako naroroon, sana ay nasa mabuti kayong kalagayan at malayo sa anumang sakit at anumang karamdaman. Mayroon lamang po akong tatalakayin ngayon na tungkol sa mga akala mo kung sino, kung makapagsalita, akala mo Diyos, ang tingin sa sarili, Diyos na rin. May mga taong sagad na sa langit ang kanilang kasuklam-suklam na mga sinasabi at mga ginagawa. Ang kasalanan nila mula sa isip, sa puso, isip, sa salita at sa gawa ay sobra ng umabot na sa langit ang kanilang mga kabulaanan. Maraming nagpapakilalang sila ang Mesiyas, Jesus daw ang pangalan nila at medyo marami-rami na sila.
sa iba't ibang dako ng bansa at sa iba't ibang dako ng mundo. Pero ang mga ginagawa nila ay hindi kalugod-lugod sa paningin ng Ama. Kaya sa darating na panahon ng pagliligtas ng Amang Yeshua, ang pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo na nag-iisang banal na makapangyarihang Diyos, sa langit ay dapat ang maligtas lamang ay ang mga kabilang lamang sa sambahayan ng Amang Yeshua. Sapagkat dito ay ang aking Ama lang na Yeshua ang tanging sinasamba, iniibig ng buong puso't kaluluwa, buong lakas at buong pag-iisip. Ang pangalang Yeshua lamang ang pinupurit, pinasasalamatan at ipinagdarangal. At ang mga miyembro ng sambahayan ng Diyos ay nag-iibigan na gaya ng pag-ibig nila sa kanilang sarili. Kaya tinatawagan ko ang mga hukbong sandatahan ng aking Ama na hindi nakikita at nakikita. Bantayan ninyo at iligtas at ipagtanggol ang sambahayan naming mag-ama. Papaghariin ninyo ang kapayapaan, kaayusan at pagmamahalan sa buong sanlibutan. Sapagkat sobra na ang ginagawa ng mga ibang relihiyon sa lahat ng Kristiyano, lahat ng lalo na sa lugar ng China na kung saan ay sinisiil ang mga Kristiyano, ginigiba ang mga simbahan at ang kanilang pangulong si Xi Jinping ang ipinapalit sa mga larawan at imahin at ipinasasamba sa China. Pati ang banal na kasulatan ay binabago nila, pinapasama ang imahe ng Kristong Hari. Kaya hali kayong mga Air Force ng aking Ama, saang sulok man kayong mapunta, wag ninyo munang ihipan ng nag-aalim po yung hangin saan mang sulok ng daigdig. Hintayin muna ninyong matatakan ng pangalang Yeshua ang puso at isip nila. Tinatawagan ko rin ang Air Force sa kalupaan, itigil nyo muna ang pakikipagbarilan sapagkat sayang ang mga punot halaman at mga halamang gamot, pati ang mga kabahayan na nasasalanta lamang. Tinatawagan ko ang buong sandatahan, lalo na ang mga Kristiyano. Tinatawagan ko rin ang Air Force na sa katubigan, pati ang mga Coast Guard, bantayan ninyo para manatiling malinis ang katubigan, lalo na ang karagatan, upang ang mga isdang naroon, malinis na tubig ang nilalanguyan hanggang umabot ang sapat na bilang ng mga miyembro ng sambahayan na tumutupad sa pinakamahalagang utos na nakaukit sa puso at isip, ang pangalang Yeshua. Sa panahong iyon, sasabihin nila sa aking Ama, ministro po ako ng samang itinitag ni Felix Manalo. Sasabihin sa taong iyon at sa mga kasama niyon at sa mga pinuno ng taong iyon, lumayas kayo sa harap ko, kayong mga antikristo. Yan, napakarami na ngayong mga antikristo, mga kapatid at pati mga presidente sa iba't ibang bansa, lalo na ang dakong mga Arabong nasyon na na-impluwensyahan ng ay tinuturing nilang propetang si Muhammad. Kinakawawa nila ang mga Hudyo at mga Kristiyano.
kanilang pinagpapatay ang mga Kristiyano nung una, sinakop ang lupain at inangkin ang kalupaan ng mga sinakop nilang mga lugar hanggang sa lumawak ng lumawak ang relihiyong Islam at dumami ng dumami ang mga miyembro. Dahil yan sa dinaan nila sa karahasan ang kanilang pagpaparami. Dinaan sa takot at sa karahasan ang kanilang pagpapakarami ng miyembro. Kaya dahil yan sa impluensya at turo ni Muhammad na bulaang propeta at ang mga turo niya ay puro kamanyakan, puro tungkol lang sa pera, kayamanan at babae. Ang kanyang lumikha pa siya ng kasulatan na nag-uudyok sa mga miyembro na patayin ang mga maglunsad ng jihad at patayin ang mga Hudyo at mga Kristiyano. At sikilin hanggang sa maging kahabag-habag ang mga ito. Kaya kung marinig ako ng mga Kristiyano, gawin din ninyo sa kanila ang kanilang mga ginawa. Sapagkat nasusulat, ibigin ninyo ang inyong kapwa na gaya ng pag-ibig ninyo sa inyong sarili. Kung paano tayo inibig nila, ganon din natin ibigin sila. Kung inibig nila tayong patayin, ubusin, ganon din ang gawin natin sa kanila. Sa darating na panahon, maglunsad tayo ng kagaya ng ilinunsad nila. Ipadama rin natin sa kanila ang mahapding parusa na gaya ng ginawa sa ating mga kapatid nung una pa mang panahon. Si Muhammad ang antikristong inaasahang darating at ang sinasabing pangatlong templo ay nakatatag na sa Jerusalem. Yun ay ang Al-Aqsa Mosque na templo ng Antikristo. Kaya wag na kayong maghintay na iisipin ninyong ang Hudyo ang magtatayo ng ikatlong templo. Ayan na, nakatayo na. Nasa Jerusalem na. Nasa Israel na ang pangatlong templo na itinatag ng Antikristo na walang iba kundi si Muhammad. Kung magtatayo man ang mga Hudyo ngayon, mga Israelita, yan ay pang-apat ng templo at yan ay tunay na templo ng Diyos. Hindi na yan templo ng Antikristo. Dapat gibain na yung pangatlong templo na yan na itinatag ng mga Muhammadan, mga tagasunod ni Muhammad sa Israel. Gibain na dapat yung templo na yan ng Antikristo. At sana lahat ng bansang nakikipagtulungan upang girahin ang Israel ay sana'y tulungan sila ng Ama para matalo ang mga kaaway ng Israel. At sana sakupin na ng Israel ang kanilang mga kalaban. Matalo na nila ang mga kalaban at masakop na nila ang mga lupaing inagaw ng mga Muslim na yan, mga Islam na dati ay sa lupain ng kakristyanuhan yung mga yan. Inagaw lamang nila at binago ang pangalan ng mga lugar, ng mga bansa upang isipin ng lahat na sa kanila ang bansa at mga lugar na iyon. Pero ang katotohanan, inagaw lamang nila ang mga bansa at ang mga lugar na iyon. Yun ay mga pag-aari ng mga Hudyo at mga Kristiyano noong araw. Ayan, marami na rin mga balingbing na Kristiyano, yung mga nalinlang ni Muhammad. Ayan, bumalingbing na rin. At ang dami ng bumabalingbing.
Kasi maluwag ang daan ng kanilang reliyon. Pwedeng mag-asawa ng marami hanggat kaya. Yan, naroon na rin ang mga pangangalunya. Nasa Quran nila ang nasa Quran nila ang mga sinusunod nila. Kaya mababasa doon ang lahat ng kasamaan, pati ang pag-aasawa ng isang minor de edad, 5 taong gulang, at 9 na taong gulang, sinipingan. Yan, hindi magandang ihimplo sa isang relihiyon ang ganyang relihiyon. Maging yung manugang niya na asawa ng ampon niya, siyempre, anak niya na dapat yun. Inagaw niya pa sa anak niya, at yung asawa ng anak niya ay inasawa niya rin. Kaya napaka sama na sa paningin. Baboy, pambababoy. Ayaw nila ng baboy. Pero ang ginawa ng propeta nila, kababuyan. Baboy na baboy. Binaboy niya ang mga utos ng Diyos. Naroon ang kasinungalingan. Nasa kanilang Quran ang mga kasinungalingan, mga kwentong barbero o Harry Potter story. Parang ganun ang kanilang ang tinuturing na banal na kasulatan. Maraming kasinungalingan, maraming pagpatay, maraming pangangalunya, maraming pagnanakaw, pananakop. Yun. At maraming Kristiyano na rin ang nabihag nila at bumalingbing. Parami sila ang miyembro ng Islam. Kaya dahil sa noong una espada, ngayon mga baril at bomba. Marami na rin pinuno ang mga pastor at may mga pari pa nga na naging Muslim na. Yan, mga pinuno ng samahang Kristiyano yan, mga kapatirang Kristiyano, mga pinuno na yan na bumalingbing. Yan, sila ang katulad ang ginawa ni Satanas na balingbing. Yan, sila ang mga punong balingbing. Mga pinuno na ng relihiyon sa Kristiyano, bumalingbing pa. Kaya parang tinutularan nila ang ginawa ng kanilang ama na si Satanas, bumalingbing sa Diyos. Yan, ganun din yung mga pinuno ng relihiyon na Kristiyano na yan naging Muslim. Ang kanilang sinasamba sa Quran na yan ay ang tinatawag nilang Allah ay isang manlilin lang. Ayon sa Quran, sa kanilang Quran, chapter 3, verse 54, yun ang pinakamahusay na manlilin lang. Yan. Kaya, sino ba sa palagay natin ang dalubhasa sa panlilin lang? Walang iba kundi si Satanas lamang. Yan. Kaya, darating ang araw, ang mga punong balingbing, susunugin yan. Kaya, yan ang mga itinatanim niyan, yung mga binhi ng punong balingbing, yung mga buto, mga binhi. Yan. Binhi ng punong balingbing. Dapat
iwasan na ng mga kakristyanuhan yan ang pagkain ng bunga ng punong balimbing. Dapat yan bunutin na sa lupa. Pati ugat at mga galamay. Dapat bunutin na yung mga punong balimbing. Pati ugat at mga galamay, bunutin, sunugin. Pati balat ng puno, sanga, dahon, bulaklak, bunga at buto. Binhi na punong balimbing, binhi ng punong balimbing. Yan, lahat ng hindi naayon sa utos ng Diyos, naayon sa dalawang pinakamahalagang utos ng Diyos, ng mga kautosan at kasulatan, yan ay mga binhi ng punong balimbing na walang iba kundi si Satanas. At sino man ang kumain ng bungang balimbing na maasim, siya lang dapat din ang maging mangilo ang ngipin. Dapat sa kanila lagasin ang dahon, lagasin ang bunga, lagasin ang sanga, lagasin ang mga bulaklak, putol-putulin ang mga ugat, putol-putulin ang mga galamay. Pero kung sila'y magbabago, may pagkakataon pang ang punong balimbing ay maging kaisa ng punong kahoy na nagbibigay ng buhay. Ang punong kahoy ng buhay. Markutin lamang natin yan at iugpong sa punong nagbibigay ng buhay. Iugpong sa puno ng buhay ang sanga o puno. Pwede rin. Pero kung hindi po pwede, gawin na lang pataba sa lupa. Ang mga wala ng pakinabang, itapon na sa basurahan na sunugan na itapon na lang sa sunugan. Ang mga wala ng pakinabang. Yun ay magiging uling na lang at patungo na sa abo. Tandaan na ang mga balimbing wala nang kabaitan sa sarili. Walang puso ang mga balimbing. Sapagkat wala na silang pagmamahal sa kanilang sarili, gusto na nilang ipahamak ang kanilang sarili. Mas inibig pa nilang mapahamak ang kanilang sarili. Mabuti pa ang saging may puso. Di rin sila tulad man lang ng makahiya. Na naapakan mo na. Sila pa ang nahihiya. Yan. Yung mga yon, ang mga ahas na yon, mga balimbing na yon, mga ahas na yon, maapakan mo kung hindi ka kaagad tuklawin ng ngayan. Yan. At ito ang katotohanan ugali ng mga ahas na yan. Ang kanilang inilalakad ay ang sarili lamang nilang tiyan. Sariling tiyan lamang ang kanyang inilalakad. Mabuti pang napakaliliit na mga langgam. Maliliit lang pero nagtutulungan.
Ang baboy, may mabuting asal din kapag sila ay nanginginain. Kasama ng ibang hayop tulad ng manok. Binubungkal ng baboy ang lupa papunta sa kaharap niyang manok. Parang sinasabi ng, yun na yan, yun na yan. Yan. So mabuti pa ang ugali ng baboy. Marunong magbigay. Ang manok naman kakahigin. Kinakahig yung binigay ng baboy. At tatawagin din yung kaniyang mga inakay, mga sisiw. At ituturo yung mga pagkaing nahukay niya mula sa baboy. Ang ama ay parang inahing manok na lahat tayo ay gustong, parang inahing manok na ang mga sisiw ay gustong liliman ng kanyang mga pakpak. Ngunit ang iba mas pinipili pa ang daang patungo sa kapahamakan. Yan. Kaya mga nagiging balingbing. May mga punong balingbing. Pero humanda kayo mga punong balingbing at mga sanga, mga dahon, mga bulaklak, mga galamay, mga ugat. Lahat kayo itatapon sa naglalagablab na apoy. Yun ang basurahan na dapat sa mga balingbing. May mga pastor naman ngayon, kahit saan, puro pang sarili lamang ang kanilang iniisip, na parang mga ahas, mga sariling tiyan lamang lagi ang kanilang inilalakad. Maraming membrong naghihirap, hindi man lang magawang tulungan. Maraming membrong may sakit, hindi man lang maipagamot, tulungang maipagamot. Tapos, daing ng daing. Sila pa yung may mga maraming karaingan para magkamal lamang ng malaking halaga ng kayamanan. Yan. Yan yung mga pastor na may mga ugaling ahas na sariling tiyan lamang ang kanilang inilalakad. Umabot na sa langit ang inyong kasamaan. Alam ko na ang inyong mga ginagawa. Alam na rin ng aking ama ang inyong ginagawa. Kahit sobrang yayaman na, daing pa ng daing kung anong mga idinadaing. Ang may mga pandinig, makinig. Ang may mga paningin, tumingin. Talinghaga sa mga ngisdang mahilig magdaing. Nung magdadaing, may isang mangingisda na nanghuli ng maraming isda sa mga ilog, sa mga talon, sa mga sapa, at sa dagat. At ikinulong niya ang mga isdang nahuli niya sa kanyang mga kulungan. May fish kids, fish net, at ang iba ay fish pond. At pinarami niya
ng pinarami dahil nagsipanganak ang mga isda kaya lalong dumami. Ano pat sa sobrang dami ay nagsisiksikan na lalo na tuwing pinapakain ni ang mga isda naglulundagan sa tuwa. Ngunit nalulungkot at naaawa tuwing marami siyang nakikita na mga nagsisilundag na mga isdang mapapayat. Parang kulang sa nutrisyon at pagkain na kahit nagsusumikap makakuha ng pagkain ay nauunahan lagi ng mga maagap. Sapagkat daig ng maagap ang masikap. Kaya naisipan niya na sa kanyang sarili at nasabi niya, mabuti siguro kung daingan ko ang malalaki na matataba para sa maintenance na pagkain at pataba para sa mga payat at maliliit na isda ang aking kikitain. Sinabi niya, hindi na lang ako dadaing para sa aking sarili. Hindi na lang ako dadaing. Hindi na lang siya magdadaing para sa kanyang sarili. Sapagkat marami naman akong hanap buhay. Kaya dumaing siya sa malalaki at matataba. Nagdaing siya ng malalaki at matataba at ang kinita niya ay pinamili niya ng pagkain at lahat ng pangangailangan ng mga isda niyang alaga. Pero kung ang taong yun ay masasama katulad ng mga pastor dyan na puro lang pansarili ang kanilang iniisip. Pero kung ang taong yun ay masama, tiyak na dadaing lamang siya sa matataba, pati na sa malalaki at sa mga payat, pati sa mga maliliit. At dadaing siya para lang sa kanyang sarili. Ang kinita niya, wala siyang pakialam kung magkandamatay ang mga isda niyang alaga basta ang kinita niya sa pagdadaing ay para sa sarili lamang niya. Para siyang ahas na sariling tiyan lamang ang kaniyang inilalakad. Yan, bato-bato sa langit ang tamaan, huwag magalit. Yan. Dapat ganun ang asal ng mga pastor, mga namumuno kahit sa hindi sa relihiyon, mga namumuno sa pinuno mula sa barangay hanggang sa pinakamataas na tungkulin ng isang bansa. Dapat ganun ang asal. Yung tulad ng mangingisda na ang iniisip ay hindi lang para sa kanyang sarili kundi sa kapakanan ng lahat ng kanyang mga alagang isda. Maraming pastor dyan. Daing ng daing, ay wala akong, kailangan ko ng pambili sasakyan, pambili ng bahay at lupa, pambili ng eroplano, pambili ng helikopter. Di nyo madadala yan sa inyong hukay pag kayo'y namatay. At nanganganib pa ang kaluluwa nyo sa impyerno. Bato-bato sa langit ang tamaan, huwag magalit.
Yan. Dapat may matutunan tayo na magagandang aral at mapapakinabangan sa ating araw-araw na pamumuhay. Kasi ang mga tao habang nabubuhay waring nasa silid-aralan, walang hanggan ang pag-aaral. Araw-araw dapat meron kang matutunan. Para kang isang mag-aaral. Ganun ang mga tao. Habang nabubuhay, waring nasa silid-aralan. Ang may pandinig, makinig. Ang may paningin, tumingin. Ang mundo ay parang malaking silid-aralan na lahat ng tao ay may mabubuting natututunan. At si Amang Diyos ang kilalanin nating punong guro na siyang may-ari ng paaralan. At ako bilang kanyang anak ay pinagkaloob rin sa akin ang lesson plan. At ang mga takdang aralin. At ang mga ipagagawang project sa mga mag-aaral. At ako'y ginawang guro niya. Ako'y kanyang ginawang guro na tagapagturo sa mga mag-aaral. At sino mang guro ay ayaw ng mga estudyanteng magugulo at mga maiingay, mga suwail. Sapagkat may mga estudyanteng magugulo at mga pasaway. Nagtuturo na ako sa harapan nila. Panay pang daldal. Hindi lang muna tumingin at makinig sa itinuturong aral. Kapag binigyan mo ng exam, mga katanungan, ang sagot ay mga mali-mali naman. May mga masasamang guro rin. Pag napikon, nambabato ng lesson plan, nambabato ng eraser, nambabato ng ruler, nambabato ng lapis, panulat. Kahit anong mahawakan. Pag di pa marunong magtimpi, namamalo pa ng stick, pat-pat. At kung saan-saan parte ng katawan pinapatamaan. Ang mga gurong ganon, hindi dapat tularan. Ang nagdidisiplinang walang pag-ibig ay nagpaparusa. Bato-bato sa langit, ang tamaan huwag magalit. Ang mapait na katotohanan ay daig ng, ang matamis na kasinungalingan ay daig ng mapait na katotohanan. Yan. Ang matamis na kasinungalingan ay daig ng mapait na katotohanan. Panay ang hingi ng pera na kontribusyon para ibulsa. May mga guro na ganyan.
Mga pastor, makinig kayo. Mga pinuno ng bansa, makinig kayo. Ang may pandinig, makinig. Ang may paningin, tumingin. Yan. Mga buwis ng mga mamamayan, ibinubulsa ng mga mandurugas na pinuno ng bayan. Nagnanakawan ng kaban ng yaman ng bayan. Yan, para kayong mga guro, nagtuturo kayo ng mga batas, kung ano-anong batas ang pinapatupad ninyo sa mga mamamayan. Para kayong mga gurong masasama. Panay ang hingi ng pera na kontribusyon para ibulsa. Mga buwis, mga kontribusyon, kung ano-anong pinaghihingi ninyo, mga pastor, mga ibanghilista, lahat kayo, para kayong mga gurong panay ang hingi ng pera, panay ang daing, panay ang hingi ng pera na kontribusyon para ibulsa. Ang isang mabuting guro ay namimili ng magagandang ruler, lapis, ballpen, papel, notebook, pangtasa, ng lapis, Crayola, na pangkulay, reading glasses para sa mga malalabo ang mata, at ipinamimigay sa mga nangangailangan na may pagmamahal sa mga binibigyan. Hindi sa paraang makapanakit sa mga mag-aaral. Ang napakagandang ruler, masakit ito kapag ipinalo mo sa estudyante. Ang eraser din, kahit napakagandang eraser, pag ibinato mo sa ulo ng estudyante, may posibilidad na makabulag, makabungi ng ngipin, makapatay, tinamaan sa ulo, at nasugatan na impeksyon. Binura mo na pati kanyang buhay pag yan ay namatay. Inerase mo na talaga siya. Huwag kayong bato-bato ng eraser. Yung mga karamihan sa mga namumuno sa bayan, may makapagsalita lang sa kanila ng pinuna lang yung kanilang ginagawang mali. Batuhin na kagad ng, padalhan agad ng eraser. Yung iba, ipinakulong na, ipinabura pa doon sa kulungan. Maraming mga pinuno ngayon, mga pulis, mahilig mga magtumbang preso. Yung laro na tumbang preso, nakagawian na nila mula pa nung bata pa sila. Yan. Hanggang ngayong malalaki na sila, mga magugulang na. Mahilig pa rin magtumbang preso. Yan. Tumbang preso. Mahilig ng mga habang ang tao nabubuhay sa mundo, dapat araw-araw may natututunan. Dahil ang mundo ay isang
napakalaking silid-aralan. At pumili kayo ng mga guro na mapapagkatiwalaan, na mayroong pag-ibig sa Diyos ng buong puso't kaluluwa, buong lakas at buong pag-iisip, at mayroong pag-ibig sa kapwa na gaya ng pag-ibig nila sa kanilang sarili. Kaya ang mga mag-aaral, kapag ang guro ay mabait at mapagmahal, dapat suklian din ng mabuting asal upang laging pasado sa exam at maging valedictorian. Nakakaya pag na-kick out ka sa paaralan, tapos ang nag-kick out sa'yo ay gurong kagalang-galang. Victor Pirador, isumbong mo, bibirengo. Na tumutupad sa dalawang pinakamahalagang utos. Buti kung ang mag-kick out sa iyo ay masamang guro. Kaya, ulitin ko, ang mga tao habang nabubuhay waring nasa silid-aralan, ang may pandinig makinig, at ang may paningin tumingin. Ang mundo ay parang malaking silid-aralan na lahat ng tao ay may mabubuting natututunan. At si Amang Diyos ang punong guro ng paaralan at ang may-ari ng paaralan. At ako bilang kanyang anak ay pinagkaloob sa akin ang lesson plan at mga takdang aralin at mga ipagagawang project sa mga mag-aaral. At ako'y ginawang tagapagturo, guro, tagapagturo sa mga mag-aaral. Sino mang guro ay ayaw ng mga estudyanteng maingay sapagkat may mga estudyanteng magugulo at mga pasaway. Nagtuturo na ako sa harapan, panay pa ang daldal. Hindi lang muna tumingin at makinig sa tinuturong aral. Kapag binigyan ng katanungan o exam, ang sagot mali-mali naman. May mga masasamang guro na nambabato ng lesson plan, nambabato ng eraser, ng roller, ng lapis, panulat. Kahit anong mahawakan. At pag di marunong magtimpi, namamalo pa ng stick o ng patpat at kung saan-saan ng parte pinapatamaan sa katawan. Ang isang mag-aaral, ang nagdidisiplinang walang pag-ibig ay nagpaparusa. May mga gurong masasamang panay ang hingi ng pera na kontribusyon sa mga mag-aaral para ibulsa. Ang isang mabuting guro ay namimili ng magagandang ruler, lapis, ballpen, papel, notebook, pangtasa ng lapis, crayola na pangkulay, reading glasses para sa mga malalabo ang mata, at ipinamimigay sa mga nangangailangan na may pagmamahal sa mga binibigyan. Hindi sa paraang nakakapanakit sa mga mag-aaral. Ang napakagandang ruler man, masakit ito kapag ipinalo sa estudyante o sa mag-aaral. Kaya ang mag-aaral, kapag ang guro ay mabait, kapag ang guro ay mababait at mapagmahal, dapat suklian din ng mabuting asal upang laging pasado sa exam at maging valedictorian. Nakakahiya pag na-kick out ka sa paaralan. Yan. Yan ay para sa lahat. Ang bato-bato sa langit, tamaan, wag magalit. Yung mga ruler sa ating bayan, yan. At mga pastor, mga namumuno, para sa inyo ang talinghagang ito at sa inyong mga nasasakupan.
maging mabubuti sana kayong mga roller, mga taga pagpatupad ng batas ng pamahalaan. At yung mga pastor naman ay maging mabubuting tagapagturo kayo sapagkat napakahirap sa mga nag-aaral na wala pang alam tungkol sa buhay espiritual. Sana kayong kick out ng mga mag-aaral. Maging mababait sana kayo sa maging mababait kayo sa mga inyong tinuturuan. Iukit ninyo sa puso't isipan ng mga tinuturuan ninyo ang mga pinakamahalagang utos. At kayo namang mag-aaral, kapag ang guro ninyo ay mabait at mapagmahal, dapat suklian din ninyo ng kabaitan at mabuting asal. Upang di kayo ma-kick out at mapunta sa gurong napakatapang na pag nagdisiplina ay walang halo na pagmamahal. Ang disiplinang walang pag-ibig ay parusa. Tandaan ninyo, ang matamis na kasinungalingan ay daig ng mapait na katotohanan. May mga estudyante na maraming kursong tinapos, walang pinag-aralan. Maraming napuntahan, maraming pinuntahan, ngunit walang narating. Ang daming natarok, di marunong umunawa. Daming dinaanan at pinagdaanan, walang naging daan. Ang daming paraan, daming dahilan. Disilyon ang bilang ng perang alam. Di kumikilala sa tunay na isang daan. Maraming namumuno sa ating bayan ang mga naihalal na hindi marunong mamuno. May mga punong barangay, punong lalawigan, punong presidente ng bansa, mga congressman, mayor, lahat ng namumuno. May mga namumunong walang pagpapahalaga sa mga pinamumunuan, walang pagmamahal sa nasasakupan. Ganon din ang mga pastor, ibanghilista ng mga pinuno sa
relihiyon at mga dominasyon. Walang mga pakialam sa walang pagmamalasakit sa kanilang mga nasasakupan. Ang mga tinuturo minsan may mga kasamaan ang nakikita sa kanilang mga gawa ay puro kabuktutan. Walang pagmamalasakit, pagmamahal sa mga nasasakupan. Walang pagmamahal sa kapwa, gaya ng pagmamahal nila sa kanilang sarili. Pakinggan ninyo ang isang talinghaga ng pagmamahal sa ating mga sense organ na dapat gawin din natin sa ating mga nasasakupan. Ang may pandinig, makinig. Ang may paningin, tumingin. Ang ating sense organ ay mahalaga. Lalo ang mata, pati na ang tenga, ilong at balat, utak, puso't dila. Sila'y mahalin natin. Kung titingin kang direkta, sa araw ay mag-sunglass ka upang di masira ating mga mata. Kung mapuwing naman ang ating mga mata, huwag nang kuskusin, hugasan na. Linisan din natin ang ating mga tenga. Eardrum ay ingatang huwag masira. Maging sa cotton buds, mag-ingat kung gagamit ka. Upang pandinig natin, makarinig pa. Ilong din natin ang daluyan ng ating hininga. Linisan din natin ang loob nila. Iwasang gumamit ng magaspang na labakara upang pang-amoy natin di mag-nosebleed pa. Sa init at lamig, ating balat ang dumadama. Kaya't laging maligo tuwing umaga. Kung ang balat mo'y mahiwa, tubig mild soap ang ihugas niyan. Sugat tahiin, gamot inumin, gagaling na siya. Ang utak din natin ay mga bagay inuunawa. Kaya't panatilihing ito ay payapa. Pag-ibig at galit ay sa puso natin, ay puso natin ang dumarama. Kaya't panatilihing ito ay kalma. Ingatan din natin ang ating mga dila. Pagkat sa pagkain ito ay panlasa. Iwasan din natin mapaso ang ating dila. At sa sobrang food color at panimpla. Yun. Parang ganun ang gawin natin sa ating mga tagapakinig at tagasunod. Pagkat ito ang gusto ng Ama. Ito ang gusto ng aking Ama na gagawin natin sa ating kapwa.
Ngunit kung tulad nung nasabi na nung una, ngunit kung ang mata natin ang nagiging sanhi ng ating pagkakasala, dukitin natin at itapon. Sapagkat mabuti pang wala tayong matang mapunta sa langit kaysa may mata tayong mapunta sa impyerno. Kung ang mga tenga rin natin ang nagiging sanhi ng pagkakasala, alisin natin ang tinga natin sapagkat mabuti pang wala tayong tingang mapunta sa langit kaysa mapunta kumplito, kaysa kumplito ang tainga natin na mapunta sa impyerno. Kaya yung mga babaero dyan, alam na natin kung alin ang puputulin natin sa ating sarili. Mawawalan ka ng buntot sa harap. Maghihirap ka sapagkat mawawalan ka ng ari-arian. Kaya ingatan natin ang buo nating katawan na ang bawat member ng ating katawan ay huwag maging sanhi ng ating pagkakasala. Marami yan. Kung ang kamay, kung ang paa, kung ang ilong. Kung ang puso, kung ang ulo mo. Yan. Mas malupit kung ang ulo mo. Yan. Kung ang ulo mo si Satanas, putol talaga yung ulo mo. Kaya gawin mong ulo ang anak. At ang ulo ng mga ulo, ang ama. Kahit sobrang yayaman na, daing pa ng daing kung anong mga idinadaing. Ang may mga pandinig, makinig. Ang may mga paningin, tumingin. Talinghaga sa mga ngisdang, mahilig magdaing. Ang magdadaing, may isang mangingisda na nanghuli ng maraming isda sa mga ilog, sa mga talon, sa mga sapa, at sa dagat. At ikinulong niya ang mga isdang nahuli niya sa kanyang mga kulungan. May fish kids, fish net, at ang iba ay fish pond. At pinarami niya ng pinarami dahil nagsipanganak ang mga isda kaya lalong dumami. Ano pat sa sobrang dami ay nagsisiksikan na lalo na tuwing pinapakain niya ang mga isda naglulundagan sa tuwa. Ngunit nalulungkot at naaawa tuwing marami siyang nakikita na mga nagsisilundag na mga isdang mapapayat. Parang kulang sa nutrisyon at pagkain na kahit nagsusumikap makakuha ng pagkain ay nauunahan lagi ng mga maagap. Sapagkat daig ng maagap ang masikap. Kaya naisipan niya na
sa kanyang sarili at nasabi niya, mabuti siguro kung daingan ko ang malalaki na matataba para sa maintenance na pagkain at pataba para sa mga payat at maliliit na isda ang aking kikitain. Sinabi niya, hindi na lang ako dadaing para sa aking sarili. Hindi na lang ako dadaing. Hindi na lang siya magdadaing para sa kanyang sarili. Sapagkat marami naman akong hanap buhay. Kaya dumaing siya sa malalaki at matataba. Nagdaing siya ng malalaki at matataba at ang kinita niya ay pinamili niya ng pagkain at lahat ng pangangailangan ng mga isda niyang alaga. Pero kung ang taong yun ay masasama, katulad ng mga pastor dyan, na puro lang pansarili ang kanilang iniisip. Pero kung ang taong yun ay masama, tiyak na dadaing lamang siya sa matataba, pati na sa malalaki at sa mga payat, pati sa mga maliliit. At dadaing siya para lang sa kanyang sarili ang kinita niya. Wala siyang pakialam kung magkandamatay ang mga isda niyang alaga basta ang kinita niya sa pagdadaing ay para sa sarili lamang niya. Para siyang ahas na sariling tiyan lamang ang kaniyang inilalakad. Bato-bato sa langit ang tamaan, huwag magalit. Dapat ganun ang asal ng mga pastor, mga namumuno kahit sa hindi sa relihiyon, mga namumuno sa pinuno mula sa barangay hanggang sa pinakamataas na tungkulin ng isang bansa. Dapat ganun ang asal. Yung tulad ng mangingisda na ang iniisip ay hindi lang para sa kanyang sarili kundi sa kapakanan ng lahat ng kanyang mga alagang isda. Maraming pastor dyan. Daing ng daing, ay wala akong, kailangan ko ng pambili sa sakyan, pambili ng bahay at lupa, pambili ng eroplano, pambili ng helikopter. Di nyo madadala yan sa inyong hukay pag kayo'y namatay. At nanganganib pa ang kaluluwa nyo sa impyerno. Bato-bato sa langit ang tamaan, huwag magalit. Dapat may matutunan tayo na magagandang aral at mapapakinabangan sa ating araw-araw na pamumuhay. Kasi ang mga tao habang nabubuhay
waring nasa silid-aralan. Walang hanggan ang pag-aaral. Araw-araw dapat meron kang matutunan. Para kang isang mag-aaral. Ganon ang mga tao. Habang nabubuhay, waring nasa silid-aralan. Ang may pandinig, makinig. Ang may paningin, tumingin. Ang mundo ay parang malaking silid-aralan na lahat ng tao ay may mabubuting natututunan. At si Amang Diyos ang kilalanin nating punong guro. Na siyang may-ari ng paaralan. At ako bilang kanyang anak ay pinagkaloob rin sa akin ang lesson plan. At ang mga takdang aralin. At ang mga ipagagawang project sa mga mag-aaral. At ako'y ginawang guro niya. Ako'y kanyang ginawang guro na tagapagturo sa mga mag-aaral. At sino mang guro ay ayaw ng mga estudyanteng magugulo at mga maiingay, mga suwail. Sapagkat may mga estudyanteng magugulo at mga pasaway. Nagtuturo na ako sa harapan nila. Panay pa ang daldal. Hindi lang muna tumingin at makinig sa itinuturong aral. Kapag binigyan mo ng exam, mga katanungan, ang sagot ay mga mali-mali naman. May mga masasamang guro rin. Pag napikon, nambabato ng lesson plan. Nambabato ng eraser. Nambabato ng ruler. Nambabato ng lapis. Panulat. Kahit anong mahawakan. Pag di pa marunong magtimpi, namamalo pa ng stick. Pat-pat. At kung saan-saan parte ng katawan pinapatamaan. Ang mga gurong ganon, hindi dapat tularan. Ang nagdidisiplinang walang pag-ibig ay nagpaparusa. Bato-bato sa langit, ang tamaan huwag magalit. Ang mapait na katotohanan ay daig ng ang matamis na kasinungalingan ay daig ng mapait na katotohanan. Yan. Ang matamis na kasinungalingan ay daig ng mapait na katotohanan. Panay ang hingi ng pera na kontribusyon para
ibulsa. May mga guro na ganyan. Mga pastor, makinig kayo. Mga pinuno ng bansa, makinig kayo. Ang may pandinig, makinig. Ang may paningin, tumingin. Yan. Ang mga buwis ng mga mamamayan, ibinubulsa ng mga mandurugas na pinuno ng bayan. Pinagnanakawan ng kaban ng yaman ng bayan. Yan, para kayong mga guro, nagtuturo kayo ng mga batas, kung ano-anong batas ang pinapatupad ninyo sa mga mamamayan. Para kayong mga gurong masasama. Panay ang hingi ng pera na kontribusyon para ibulsa. Mga buwis, mga kontribusyon, kung ano-anong pinaghihingi ninyo, mga pastor, mga ibanghilista, lahat kayo. Para kayong mga gurong panay ang hingi ng pera, panay ang daing. Panay ang hingi ng pera na kontribusyon para ibulsa. Ang isang mabuting guro ay namimili ng magagandang ruler, lapis, ballpen, papel, notebook, pangtasa, ng lapis, karayola, na pangkulay, reading glasses para sa mga malalabo ang mata, at ipinamimigay sa mga nangangailangan na may pagmamahal sa mga binibigyan. Hindi sa paraang makapanakit sa mga mag-aaral. Ang napakagandang ruler, masakit ito kapag ipinalo mo sa estudyante. Ang eraser din, kahit napakagandang eraser, pag ibinato mo sa ulo ng estudyante, may posibilidad na makabulag, makabungi ng ngipin, makapatay, tinamaan sa ulo, at nasugatan na impeksyon. Binura mo na pati kanyang buhay pag yan ay namatay. Inerase mo na talaga siya. Kaya huwag kayong bato-bato ng eraser. Yung mga karamihan sa mga namumuno sa bayan, may makapagsalita lang sa kanila ng pinuna lang yung kanilang ginagawang mali. Batuhin na kagad ng, padalhan agad ng eraser. Yung iba, ipinakulong na, ipinabura pa doon sa kulungan. Maraming mga pinuno ngayon, mga pulis, mahilig mga magtumbang preso. Yung laro na tumbang preso, nakagawian na nila mula pa nung bata pa sila. Yan. Hanggang ngayong malalaki na sila, mga magugulang na. Mahilig pa rin magtumbang preso. Yan. Tumbang preso.
Hilig ng mga habang ang tao nabubuhay sa mundo, dapat araw-araw may natututunan dahil ang mundo ay isang napakalaking silid-aralan. Pumili kayo ng mga guro na mapapagkatiwalaan, na mayroong pag-ibig sa Diyos ng buong puso't kaluluwa, buong lakas at buong pag-iisip, at mayroong pag-ibig sa kapwa na gaya ng pag-ibig nila sa kanilang sarili. Kaya ang mga mag-aaral, kapag ang guro ay mabait at mapagmahal, dapat suklian din ng mabuting asal upang laging pasado sa exam at maging valedictorian. Nakakaya pag na-kick out ka sa paaralan, tapos ang nag-kick out sa iyo ay gurong kagalang-galang. Na tumutupad sa dalawang pinakamahalagang utos. Buti kung ang mag-kick out sa iyo ay masamang guro. Kaya, ulitin ko, ang mga tao habang nabubuhay waring nasa silid-aralan, ang may pandinig makinig, at ang may paningin tumingin. Ang mundo ay parang malaking silid-aralan na lahat ng tao ay may mabubuting natututunan. At si Amang Diyos ang punong guro ng paaralan at ang may-ari ng paaralan. At ako bilang kanyang anak ay pinagkaloob sa akin ang lesson plan at mga takdang aralin at mga ipagagawang project sa mga mag-aaral. At ako'y ginawang tagapagturo, guro, tagapagturo sa mga mag-aaral. Sino mang guro ay ayaw ng mga estudyanteng maingay sapagkat may mga estudyanteng magugulo at mga pasaway. Nagtuturo na ako sa harapan, panay pa ang daldal. Hindi lang muna tumingin at makinig sa tinuturong aral. Kapag binigyan ng katanungan o exam, ang sagot mali-mali naman. May mga masasamang guro na nambabato ng lesson plan, nambabato ng eraser, ng roller, ng lapis, panulat. Kahit anong mahawakan. At pag di marunong magtimpi, namamalo pa ng stick, ng patpat, at kung saan-saan ang parte pinapatamaan sa katawan. Ang isang mag-aaral, ang nagdidisiplinang walang pag-ibig ay nagpaparusa. May mga gurong masasamang panay ang hingi ng pera na kontribusyon sa mga mag-aaral para ibulsa. Ang isang mabuting guro ay namimili ng magagandang ruler, lapis, ballpen, papel, notebook, pangtasa ng lapis, crayola na pangkulay, reading glasses para sa mga malalabo ang mata, at ipinamimigay sa mga nangangailangan na may pagmamahal sa mga binibigyan. Hindi sa paraang nakakapanakit sa mga mag-aaral. Ang napakagandang ruler man, masakit ito kapag ipinalo sa estudyante o sa mag-aaral. Kaya ang mag-aaral kapag ang guro ay mabait, kapag ang guro ay mababait at
mapagmahal dapat suklian din ng mabuting asal upang laging pasado sa exam at maging valedictorian. Nakakahiya pag na-kick out ka sa paaralan. Yan. Yan ha, yan ay para sa lahat. Ang bato-bato sa langit, tamaan, wag magalit. Yung mga ruler sa ating bayan, yan. At mga pastor, mga namumuno, para sa inyo ang talinghagang ito at sa inyong mga nasasakupan. Yan. Maging mabubuti sana kayong mga ruler, mga taga pagpatupad ng batas, ng pamahalaan. At yung mga pastor naman ay maging mabubuting tagapagturo kayo. Sapagkat napakahirap sa mga mag-aaral, nag-aaral na wala pang alam tungkol sa buhay espiritual. Sana kayong kick out ng mga mag-aaral. Maging mababait sana kayo sa inyong mga maging mababait kayo sa mga inyong tinuturuan. Iukit ninyo sa puso't isipan ng mga tinuturuan ninyo ang mga pinakamahalagang utos. At kayo namang mag-aaral, kapag ang guro ninyo ay mabait at mapagmahal, dapat suklian ninyo ng kabaitan at mabuting asal. Upang di kayo ma-kick out at mapunta sa gurong napakatapang na pag nagdisiplina ay walang halo na pagmamahal. Ang disiplinang walang pag-ibig ay parusa. Yeah. Tandaan ninyo, ang matamis na kasinungalingan ay daig ng mapait na katotohanan. May mga estudyante na maraming kursong tinapos, walang pinag-aralan. Maraming napuntahan, maraming pinuntahan, ngunit walang narating. Ang daming natarok, di marunong umunawa. Daming dinaanan at pinagdaanan, walang naging daan.
ang daming paraan, daming dahilan. Disilyon ang bilang ng perang alam. Di kumikilala sa tunay na 100. Maraming namumuno sa ating bayan ang mga naihalal na hindi marunong mamuno. May mga punong barangay, punong lalawigan, punong presidente ng bansa, mga congressman, mayor, lahat ng namumuno. May mga namumunong walang pagpapahalaga sa mga pinamumunuan, walang pagmamahal sa nasasakupan. Ganon din ang mga pastor, ebanghilista ng mga pinuno sa relihiyon at mga dominasyon. Walang mga pakialam walang pagmamalasakit sa kanilang mga nasasakupan. Ang mga tinuturo minsan may mga kasamaan ang nakikita sa kanilang mga gawa ay puro kabuktutan. Walang pagmamalasakit, pagmamahal sa mga nasasakupan. Walang pagmamahal sa kapwa, gaya ng pagmamahal nila sa kanilang sarili. Pakinggan ninyo ang isang talinghaga ng pagmamahal sa ating mga sense organ na dapat gawin din natin sa ating mga nasasakupan. Ang may pandinig, makinig. Ang may paningin, tumingin. Ang ating sense organ ay mahalaga. Lalo ang mata
pati na ang tenga, ilong at balat, utak, puso't dila, sila'y mahalin natin. Kung titingin kang direkta, sa araw ay mag-sunglass ka upang di masira ating mga mata. Kung mapuwing naman ang ating mga mata, huwag nang kuskusin, hugasan na. Linisan din natin ang ating mga tenga. Eardrum ay ingatang huwag masira. Maging sa cotton buds, mag-ingat kung gagamit ka upang pandinig natin makarinig pa. Ilong din natin ang daluyan ng ating hininga. Linisan din natin ang loob nila. Iwasang gumamit ng magaspang na labakara upang pang-amoy natin di mag-nosebleed pa. Sa init at lamig, ating balat ang dumadama. Kaya't laging maligo tuwing umaga. Kung ang balat mo'y mahiwa, tubig mild soap ang ihugas niyan. Sugat, tahiin, gamot, inumin, gagaling na siya. Ang utak din natin ay mga bagay inuunawa. Kaya't panatilihing ito ay payapa. Pag-ibig at galit ay sa puso natin, ay puso natin ang dumarama. Kaya't panatilihing ito ay kalma. Ingatan din natin ang ating mga dila, pagkat sa pagkain ito ay panlasa. Iwasan din natin mapaso ang ating dila. At sa sobrang food color at panimpla. Yun. Parang ganun ang gawin natin sa ating mga tagapakinig at tagasunod. Pagkat ito ang gusto ng Ama. Ito ang gusto ng aking Ama na gagawin natin sa ating kapwa. Ngunit kung tulad nung nasabi na nung una, ngunit kung ang mata natin ang nagiging sanhi ng ating pagkakasala, dukitin natin at itapon. Sapagkat mabuti pang wala tayong matang mapunta sa langit kaysa may mata tayong mapunta sa impyerno. Kung ang mga tenga rin natin ang nagiging sanhi ng pagkakasala, alisin natin ang tinga natin sapagkat mabuti pang wala tayong tingang mapunta sa langit kaysa mapunta kumpleto, kaysa kumpleto ang tainga natin na mapunta sa impyerno. Kaya yung mga babaero dyan, alam na natin kung alin ang puputulin natin sa ating sarili. Mawawalan ka ng buntot sa harap.
maghihirap ka sapagkat mawawalan ka ng ari-arian. Kaya ingatan natin ang buo nating katawan na ang bawat member ng ating katawan ay huwag maging sanhi ng ating pagkakasala. Marami yan. Kung ang kamay, kung ang paa, kung ang ilong. Kung ang puso, kung ang ulo mo. Yan. Mas malupit kung ang ulo mo. Yan. Kung ang ulo mo si Satanas, putol talaga yung ulo mo. Victor Emperador. Isumbong mo, bibirahin ko. Victor Emperador. Isumbong mo, bibirahin ko. Kakampi ng naaapi. Laban sa mga tiwali. Victor Emperador. Isumbong mo, bibirahin ko. I-comment mo, babasahin ko. Victor Emperador.